Welcome Rio's channel. What and how to be born again? Born again is a relationship with Jesus because of his finished works on the cross, that anyone who believes on that ultimate sacrifice shall be saved freely without any works. Lukas 17 versikulo 21 ni sasabihin man nila, naririto. O naririyan. Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang born again ay prosesong pagbabagong buhay mula sa loob patungong panlabas. Ano ang dahilan kung bakit dapat maipanganak ng muli ang ating espiritu? Ang unang kasalanang nabanggit sa talata ang hamartya, o direktang kasalanan sa Diyos na namana kay Adan. Kaya ito'y nagbunsod ng kamatayang spiritual patungong pisikal. Sa Grego thanatos. Kamatayang literal, sa laman, patalinhaga, sa espiritu. Kumpirmado sa talata ang hamartya, ang kasalanang namana kay Adan na nagbunsod ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Genesis 3 versikulo 23 hanggang 24. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki, at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin, at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. You must be born again with water and spirit. Juan 3 versikulo 5 sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Isabuan 3 versikulo 9 ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Salmo 51 versikulo 5 narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Juan 3 versikulo 6. Naipanganak tayo sa Espiritu sa sandaling nanampalataya tayo sa tinapos ni Kristo, para matubos tayo laban sa ating nag-iisang kasalanan, hamartya, na namana kay Adan. Roma 5 versikulo 15 datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa na si Adan ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo.
Paano mapapatawad ang hamartya na siyang magdadala sa impyerno sa mga di mananampalataya? Hindi po makatwiran na sa kasalanang minana mo kay Adan ay mapupunta ka sa impyerno. Sa talata ang nabanggit na kasalanan ay hamartya, na siyang nagdulot ng kamatayang espiritual sa lahat ng di pa sumasampalataya. Sa talata sino ang magbibigay ng biyaya ng buhay na walang hanggan? Si Jesus. Paano sasampalatayanan si Jesus? Hebreo 10 versikulo 10, 14 na at 17 sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang sinumang sumampalataya na may tinapos si Kristo sa krus para ialay ang kanyang buhay para sa iyong kasalanan ay siyang maliligtas. Isipin po natin na hindi mag-aaksaya si Kristo ng panahon sa ating mga makasalanan upang tayo'y kanyang iligtas kung hindi manganganib ang iyong buhay sa impyerno pag ika'y namatay. O magdusa sa Great Tribulation ng mala-impyernong pagkasira ng mundo para ibuhos ang puot ng Diyos para sa mga ayaw manampalataya sa tinapos ni Kristo. Sa tribulation hindi na po libre ang kaligtasan, dahil tapos na po ang panahon ng biyaya o dispensation of grace na ipinagkaloob sa mga nanampalataya sa tinapos ni Kristo. Pahayag 20 versikulo 4 at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tanggapin ang tinapos na pagpapakahirap ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para ika'y maligtas, paniwalaan mo ito.